ng Turtle ngayon. We'll see if makaka-contest nga ba ang RRQ Hoshi. Level 4 na nga rin dito si Rins pero may nahatak itong si Idok. Okay, medyo delikado dito RQ Hoshi. Si Rins na nakatikim ng shadow kill. Si Kirk papasok. Si Dyren na rin nag-zone. Si Susujin naman dumiretso kay King Kong at mahuli si King Kong. Rins with the crowd control at first blood para kay Idok. Ito naman ang pagganti ng Onyx Philippines. Si Rins buhay pa rin. Yung Juicin ni Rins lumalaban at nakakill na naman dito si Dyren at si Idok. Mahuli niya si Brusco. RRQ Hoshi lumalaban pa rin. Pero nakaisa bigla si Super Double. na double kill! Friends! Grabe, naka-trade bigla ang Onyx Philippines but still a perfectly executed play from RRQ Hoshi. Oo. It started off with King Kong na nakapag-wiki shadow kill doon kay Rins. Kaso ang problema, nakapag-Crimson Beacon out, one more hit kay Rins, ilang hits na lang, nabuhay pa. And again, the setup Oo. from Idok. Yun na yung sinasabi mo eh. Kahit hindi Para makalayo. RQ Hoshi mukhang sila yung lalamang dito sa Turtle fight. Maganda yung pwesto nila. Okay, tignan natin kung magkukontest nga ba itong si King Kong. Early Sky Piercer pick up coming in from Kailan nakapag-damage siya pero Susujin pa rin. Ang makakuha ng Turtle Blazing Duet coming in from Toy. Hindi pa nga natapos ang clash. Kirk naghahanap ng proper target pero Delikado. Susujin naka-double kill na. Nakaipit bigla itong Super Prince nakapag-flicker out pero tinalunan ni Dyren. One more hit Oh. at sabi nga ata ni Rins. Oh! Pinaliguan pero si Kelra sumagot din naman. Makaka-pick up ng isa. Kirk medyo Oh, si napalayo Toy. doon at nabigyan ng kill itong si Toy. RQ Hoshi pinapakita nila yung lakas nila sa team fighting. At Onyx PH na out-execute ngayon ng RRQ Hoshi. Yung lineup natin, nakakala natin, medyo matagal pa na mag-scale ng Claude. Katulad ng sinabi natin, around 3 to 6 minutes, ginawa mga 5 minutes, maghahanap ng aggressive play ang RQ Hoshi para makalamang yung gold laner nila si King Kong kontra kay Susujin. Pero nandito na rin si Brusco, nahirapan si Cameron makahabol. Kailangan din namang mag-ingat sa mga potential pasok ni King Kong. Turtle up for grabs na, nakadalawa na nga ang RRQ. But Onyx Philippines, gusto na nilang kunin lahat ulit. Okay, tingnan natin. Ay, first blood gagada para sa RQ Hoshi. The first blow of this fight. Si Kirkarido! Implosion flicker play! At RQ Hoshi lalaban na kagad dito. Papasok na si Susujin. Nahanap niya si Kelra. Tatlong miyembro kagad ng Onyx Philippines ang nawala. At ito yung sinasabi natin para kay Idok. Yung tigreal niya. Yung comfort nila. At RRQ Hoshi ang lalamang dito. As we head into the 8-minute mark of our game. A game-changing momentum-setting play from Idok Tigreal. Tatlo kaagad ang nahuli. At yung pinakamagandang targets ba kasi it was Kelra, Super Prince, and Brusco leads up to an uncontested turtle take for Sutsujin. Katulad lamang nung game number 1, halos si Sutsujin yung nakakuha ng turtle pero nakaisa sila. On to Rins, RRQ Hoshi. Nasa kanila pa rin naman ang kalamangan. Oo, nag-diversion run and gun sila. Balikan natin isa replay. Apat mukha na miyembro nahuli ng RRQ Hoshi. Yung roamer nila na si Idok. Kahapon pa natin pinapag-usapan gaano siya talaga maglupit. Lupit mag-roam, of course, especially with the Tigreal. At dahil isang damakmak na crowd control yung lineup dito ng RRQ Hoshi, pag nahuli kayong lahat, mukhang delikado. Sobrang delikado yun para sa Super Fam. Ang ganda din ang pagpasok doon nito, yung Blazing Duet in 203 KDA na siya kaagad. Even up against Kelra na naka-Granger ngayon, parang unbothered so far. And looking at the gold, may onting kalamangan pa rin naman si Kelra. Already has the Malefic Roar paired up with the Sky Piercer. So in terms of damage, pag maganda din naman yung setup na magawa ni Brusco, ubos din naman ang kanyang mababato. Okay, Onyx Philippines. Dahil online din naman si Kelra at may damage na yung Granger. In terms of the damage, meron na silang damage talaga kaya iba to eh. Kaya nila tumapat sa damage pero dun na lang talaga sila natatalo sa crowd control ng RRQ Hoshi. Yung dalawang junglers, malaki din naman though yung lamang ni Sutsujin. Nasa Holy Crystal na siya. Malefic Roar, Hunter Strike ang rush dito ni King Kong dahil sa pagkalamangan ng RRQ Hoshi. 1,500 ang gold lead ni Sutsujin ngayon kontra kay King Kong. Isang malupitang set lang, Brusco. Pwede na ulit bumalik sa kanilang kalamangan, mas lalo't na pag nag-spawn ang unang Lord. Naghihintay lamang tayo ng magandang ejector tsaka unstoppable play onto the right target. But RRQ Hoshi kasi playing as one yung Ubistrat ulit. Bumabalik sila dun. Na pwede kasi tayong umabot sa point na kahit magandang setup ni Brusco. Yeah. Pag si Idok,
ay biglang pumasok with the implosion, baliwala lahat ang magagawa ng Super Fam. Ganito rin yung nakita natin sa mga PH teams eh. Frontline ngayon yung Phovios. Mamaya atras yan unti si Idok. Siya yung maghihintay ng perfect timing na pumasok siya para makapag-flicker implosion play. At doon dapat mag-ingat talaga ang Onyx Philippines kasi yun yung game-changing moment lagi para sa RRQ Hoshi. Tingnan natin yung pwestuhan. Dyren nasa harap, Idok nasa likod, Lord Dance para sa dalawa. Okay, magandang pag-zone at pagbibigay ng information si Dyren dito na ginagawa. We have to watch out for Idok's play again. Nag-conceal na nga siya. May flicker yan na available. Makakahanap nga ba sila ng setup just to zone out and Sutsujin will get the Lord. Idok na naman galing sa likod. Sinamaan pa nga ng Blazing Duet coming in from Toy. Pero si King Kong pumasok with a Wiggy Shadow Kill. Makakaisa naman. Pero ang problema, dalawa ka agad. Make it 3 ang nawala sa Onyx Philippines and a triple for Toy! Onyx Philippines na kailangan na dito mag-back Sutsujin. Dyren Rins nagpo-push dahil yung Lord napunta sa RQ Hoshi. Delikatong pwesto to para sa Super Fam. Mukhang makakalbo ata dito yung base ng Onyx Philippines. Maybe the mid at saka yung bottom lane towers ang mawawala sa kanila. Lord, papunta na RRQ Hoshi. Tignan natin kung gaano sila or gaano karaming Tori ang makukuha nila. Ayan na naman, kaya napakataas ng respeto ng lahat ng mga manlalaro kay Idok. Whether it's the Tig, whether it's the Franco, kahit ano pang gamitin yan. Wag na wag mo. Ay, teka lang nga, si King Kong gusto umisa kay Rins! Killing spree coming in from the Beast! One member down kaagad for RRQ and Onyx Philippines. Mabilisan namang makiklear out yung Lord. Ang tapang ng check doon ni King Kong. High chance din, baka biglang pagpasok niya sa bush na yun, o pagpasok niya sa area na yun, siya yung mahuhuli eh. Pero sabi ni King Kong, kaya ko ata to, meron ata to. May ultimate naman ako, may shadow naman ako. Kaya ko to at nakaya na niya nga. Nahanap niya doon si Rins at na mahinto niya unti yung pagka-flow ng RQ Hoshi. Pero RQ Hoshi pa rin talaga ang lamang dito. Maganda yung paghawak nila ng mga shrub. And again, sobrang basic MLBB gameplay yung ginagawa dito ni Idok pero parang sobrang masterful na rin. Yung ano yung saying, basta ma-practice ka ng isang sipa na mga 1 million times, yun na yung pinakamalakas na sipa sa buong mundo. Tama, kasi pag nagba-back to basics kasi yung RRQ Hoshi, eh na-master talaga nila ito. Pero King Kong din naman na sumasagot kahit paano. Ang tawag kasi sa ginawa niya kahit laban sa tatlo, Sigma Things kasi yung mga ganun. Sigma Things. Hindi siya takot, wala siyang kinakatakutan. Even si Sutsujin, kahit sino pa yan. Pero teka lang, yun din kasi yung nararamdaman ng RRQ Hoshi. Ginamitan na nga ng retry na force out kaagad yung Glorious Pathway. Bibigyan with electrifying beats, pero yung kabayo makakatakas pa rin naman. Hindi ka naman. Nakita natin yung mga miyembro ng Onyx Philippines, nag-diversion sila sa may bandang babang parte ng mapa para makapag-push si King Kong. At if ever doon naman pumunta yung RQ Hoshi, may backup naman si King Kong para makatakas siya. Pero RQ Hoshi na-go sa purple buff, nakita si Kirk. While Onyx Philippines nakukuha naman ng Torres sa baba. So sinusubukan ng Onyx idaan unti ito sa macro para makapaghanap sila ng konting espasyo sa mapa. Kasi at this point, mahirap pa para sa Onyx Philippines makasabay sa team fights dahil sa tumataas na yung damage ng RRQ Hoshi at hindi pa sila ganong kakunat para sa frontliners. Si Kirk, kailangan pa niya ng isang dabakmak na items Yung nung playoffs sa day 1 and 2, napapansin natin na pag may nabasagan na kagad ng inhibitor turret, wala tayong comeback na nakikita. Unfortunately for Onyx Philippines, buhay pa naman yung mga inhibitors. And with the presence of Luyi and the Hayabusa, pwede lang nila ulit laruin yung macro game coming into this Lord Dance. But again, mabilisan din naman kasi mag-rotate itong si Toy with the Claude Grabe. Shadow, diversion muna, iwan yung shadow, clear ng minion wave, tapos gamitin mo yung shadow pabalik. Low Yi, Hayabusa Things. Yung makruhan ng combo na yan as RRQ Hoshi. Okay, magkukonsil dito yung Onyx Philippines. Sino mahanap nila? Lalaban ata sila para sa Lord na to. Okay, napalayo lang naman nila ng onting RRQ Hoshi. Pero si Rins pumasok with the Crimson Beacon. Si Idok! Okay, si Bruce ko lamang ata mahuli niya. Hindi naman niya kinumit yung implosion. Pero si Toy pumasok with the Blazing Duet. Hinabol talaga niya si Kelra. Pero si Bruce ko sabi na Kelra, I have your back! I have your 6! Kirk going in at si Rins ay tutumba. Dalawa na lang bigla. Tatlo pala ang natitira. Double kill coming in from Sutsujin. Pero hindi pa siya natapos dahil diversion! Nandyan! Hindi ba tatapatan ng multi-streak niya o pagiging multitaskers ng multi-time champions dahil multiple all-stars ang multiple talented na Onyx Philippines! Pero si Kelra mahuli naman dito ni Sutsujin na nakaharap ng shutdown mega kill. Ang joy ng RRQ. Akala na ng Onyx Philippines sobrang gandang panalo yon. Pero dahil hindi bumitaw si Sutsujin, hindi nakapag-lord ng Onyx Philippines. Kahit wala silang jungler, sinubukan nila. Pero sabi ni Sutsujin, nandito pa ako. At mukhang maganda to para sa RRQ Hoshi kasi sila yung una makakabalik sa mapa. Sutsujin, pinapakita lang na kaya niyang i-contest ang
pagiging king ni King Kong. Pero si Kirk, hindi pa rin naman tapos. Diversion, may magaganap doon. Sino makakuha? Sutsujin pa rin. Laban kay Kirk. And RRQ Hoshi once again with a turnaround. Ginawa na lahat ni Kirk para mag-delay lang na unti yung Lord take ni Sutsujin. Pagdating ng Onyx Philippines, mga isang segundo na nakuha na ni Sutsujin. What a play by the jungler of RRQ Hoshi. At na naman, delikado ang pwesto ng Onyx Philippines sa loob ng base nila. Pinapakita lang ngayon ng RRQ Hoshi, even if weakness nila ang chaos, meron din naman silang sariling chaos. At ngayon, they're gonna do this methodically. Lord sieging in doon sa middle lane. Sutsujin nakapag-clear out na yung ginagawa ni King Kong. At unti-unti nang kinakailangan dumipensa ng Onyx dahil pumasok na si Dairen. Si Kirk bibigyan kagad dito ng RRQ Hoshi at nagdadive na dito yung RRQ pero masyadong malalim yung pagpasok ni Rins. Nag-winter crown siya pero mawawala yung mid laner ng RRQ Hoshi. Si Rins nawala. Onyx Philippines andito pa rin at lumalaban. Kaya-kaya nila depensahan at hindi pa tapos ang laban. Hindi pa talaga tapos. Kirk lamang ang nawala pero dalawang inhibitors din naman ang nawala sa Super Fam. Grabe, nireplicate ni Dairen yung ginawa niya kahapon sa TLID, yung Infernal Pursuit hanggang base, tapos Winter Crown. Pero unfortunately, handa yung Onyx Philippines doon. And then, gagawa na naman sila ng sariling diversion dito. Mag-aabang ang Super Fam ng maliligaw sa kaharian. Okay. RRQ Hoshi. Nararamdaman nila na wala pa rin tsansya. Ay, Onyx Philippines. Kumakapit pero delikado dahan-dahan na mawawala ng tore yung Onyx PH eh. RRQ Hoshi naman. Ang lupit pa rin ang execution nila. Magaling. Nahirapan talaga yung Onyx Philippines sa paglaban pero nakakahanap sila sa mga counter. Nag-counter naman sila ng sobrang, ayoko tawagin asim. Sabihin na lang natin, medyo aggressive pare. Medyo aggressive yung ginawa doon ng RRQ Hoshi. Oo, sa totoo lang kasi again, nire-respeto din naman nila yung late game capabilities and decision making ng Onyx Philippines. Kung babalikan natin yung game average time, RRQ Hoshi, sanay sila sa early to mid game, tapos na yung laban. And in terms of making last minute decisions para sa mga final clashes, alam nila na veterano kasi yung Onyx doon eh. So RRQ Hoshi, kinakailangan nila tapatan yun kagad. Ay, RRQ Hoshi nag-hold ng mga key areas dito sa may bandang baba ng mapa. Onyx Philippines dito naman sa taas. Gusto na maglaban. Diversion to. Malaki ata to para sa Onyx Philippines. Sino makakahanap? Si Toy! Si Toy! Si Toy! Naku po! Naiiwan mag-isa pero nakapag-win ng Major and PMI out. Brusco, tinatry habuli pero si Kirk kinatataho. Ali ni Brusco! Pero buhay pa nga nakapag-placing duet at unang tutupa si Brusco pero sabi ni Keller, teka lang, wala kang pupuntahan ngayon. Keller dishing out the damage. Here comes King Kong. Uwigi shadow kill. Naku po! Inuubos ang kaharian. Dalawa na lamang ang natira at may tatlo pa sa Super Fam. Yung diversion ni Super Friends at yung pag-execute ng Onyx Philippines. Vintage Onyx PH ang pinakita dito ng Super Fam. Pero kailangan pa ng Onyx PH gumapang dito sa laban na to. Makakuha ng mga tore at makakuha ng mga Lord. Wala pang major objective na kuha ang Super Fam. Ito na ata yung kaisa-isang major objective na kailangan ng Onyx Philippines para matapos ang laro. Merong minions ang RRQ na nagpupush dun sa taas pero si Sutsujin gusto kumontes. Nakikipag 1v1 pero pinag-shadow lang ni King Kong. Keller nakikipag 1v1, electrifying base. Sino ang unang tutumba? Keller may mortality. Sutsujin meron din naman pero pinagsamahan ni Rins. At sino ang makakuha ng Lord? It's still King Kong the Beast! Nakahanap pa rin ng paraan ng Onyx Philippines makakuha ng Lord pero delikado to. Wala na si Kelra. Naiwasan ni Sutsujin. Yung mga damage ni Granger, nasayawan niya ang gold standard. At ngayon RRQ Hoshi, maganda yung pwesto nila dito sa mapa. Lalabas yung Lord para sa Onyx Philippines. May conceal na naganap dito. Idok may mahuhuli si Kirk lamang. Pero enough pa to para matapos na ang laro. King Kong nakakapag-damage din naman. Dairen pumasok with the Infernal Pursuit. Kirk makakatakas with the Glorious Pathway. Apat pa ang dumidepensa pero here comes Sutsujin. Ginamitan na nga na Electrifying Beats pero may Winter Crown coming in from Super Friends. Pero pumasok na si Toy with the Blazing Duet. Nawala na isa. Make it two. Bruce goes the next ball. Pero may Immortality pero the Beast nagwawala na din naman. Nag-tower lock yung RRQ.